Okay, so first of all, i-check muna natin yung need na gawin sa system, which is yung CRUD or yung create, retrieve, update, and delete operations na gagawin sa system sa preferred naming IDE and database. So dito pinapakita yung GUI na gagawin naming reference, add book, delete book, edit book, and yung index. Ayan, yung mga sample GUI. So now let's proceed with the database. Show you muna yung database. Pag ginawa natin yung database gamit yung MySQL Workbench. Dito makita nyo yung ito sa table, sa book, sa columns. Itong mga nakalagay dito is yung information na pinrovide nyo sir, na ilalagay ito dito sa database. Dito naman yung ID, yung title, yung author, and yung price ng book. Then ang ginamit naman na IDE is yung Eclipse IDE. Dito natin siya i-connect mamaya. Okay, so first focus tayo sa libtoservlet.java para ito yung nagpapagana sa application natin. Ito yung nag-manage kung paano magsisave at mag-update yung book. Ay, ng data pala yung book sa ating database. So, simulan natin sa taas. Dito mapapansin nyo yung web servlet. So, ibig sabihin ito, kahit anong request na galing sa browser, papunta sa URL na to, dito babagsak sa code natin. So, ang unang ginagawa ng code is kinukuha itong action. Ito, dito natin malalaman, mag-add ba tayo ng new book or i-update natin yung luma. So, dito, sa protected void to post, dito nagsisimula yung logic natin. Ito ay magsasubmit ng form. So, dito gumamit tayo ng post request. Ito naman sa sa title, author, price. Dito natin minimit yung data. Kinukuha natin yung information. So, kagaya ng title, author, at price na input ng user doon sa form. So, dito sa line 26, itong insert, ito yung SQL command. So, parang sinasabi natin sa database na ipapasok yung bagong in-input na book sa table na ginawa natin. So, next naman is yung ginagamit natin yung ps.set para i-match yung data sa mga question marks SQL query. So, ito yung panlaban natin against sa hackers, or para improve natin yung security sa ginawa nating code. Then, dito naman sa execute update, ito yung parang go button. So, dito na talaga isa-save yung data sa database. So, next naman, bukod sa title at author, kinukuha na rin natin yung ID, yung unique identifier. So, kailangan kasi malaman ng system na which book ba yung kailangan natin i-update or need natin na baguhin. So, dito naman sa update book set, parang yung logic dito yung babaguhin mo yung details ng libro, pero nandun pa rin dapat doon lang sa tapat ng ID na to. Ano siya? Ito yung function niya. Next naman dito sa line 41 to 45, so kagaya ng sa add, nalalagay natin yung variable sa pwesto ng question mark dito bago natin siya i-execute. So, dito naman sa close, this is an important part para pag in-exit natin yung system, hindi ma-drain yung resources ng database, para ma-off siya. Then,
sa span send redirect. So pagkatapos natin mag-save o update, babalik tayo sa system sa main page para makita natin yung updated list ng mga libro. Ito siya. Itong sa line 17 and 49 kung magka-error man sa database. Okay, for example, wrong password. Hindi magka-clash yung buong website. Parang i-output lang na yung error doon sa console. Itong double, ito need siya kasi halos lahat ng galing sa form ay in a string form. So, kailangan natin gawing number para pumasok sa database as prices yung in-input ng user. So, next naman is yung pag-connect ng system natin sa database or yung sa MySQL. So, dito tignan muna natin yung dv connection.java, itong servlet. Then, let's think of it as a bridge o tulay. Kasi kung di natin ginawa to, kung wala to, hindi magkakaroon ng communication between sa Java code and sa SQL database natin. So, dito nakalagay yung credentials like username, yung password, para magkaroon tayo ng access doon sa system. Parang ito yung ID natin para makapasok tayo. Then, kapag ito, click natin yung public static connection or yung get connection. Ito, gumawa tayo ng function na to para pwede nating i-call yung function na to para kahit saan. Pag kailangan natin ng connection, pag manghingi tayo ng connection between the two. Then, dito naman sa class, sa that for name, sa line na to, dito natin nire-register yung MySQL driver. So, parang sinasabi natin sa Java na ang ginagamit nating language is MySQL. Then, next, itong driver manager. Ito sa line 12. So, ito na yung actual login dito natin. Ito yung URL, JDBC, MySQL. Ito yung address ng database. Ito yung username natin. Ito yung ginawa kong password. Lanis Manzo 123. Then, ito naman sa return con. Kapag success na yung login, ibibigay niya na yung connection object para magamit na natin sa queries. Next naman is yung sa next servlet, yung delete book Java. Ito yung servlet na nagra-run ng delete function. So, dito sa servlet, delete book, ito yung URL endpoint para sa delete action. Itong int id, integer.parse int, ito kinukuha natin yung ID nung libro na gusto nating burahin. So, ginagawa natin integer para tugma sa database ID. Ito, gumamit tayo ng integer dyan or yung int. Then, next naman dito sa connection con sa line 21. Ito, DB connection at get connection. So, kinukol na natin yung bridge na natin kanina. Ito yung DB connection. Ito yung pang-connect natin sa database. Tinatawag natin siya dito. Sa delete from books, ito yung SQL command. Ito sa line 21, ito sa connection con, ito tinatawag natin yung bridge na ginawa natin kanina. Ito, sa DB connection. Kinocall natin yung function na yan. Then dito naman sa delete from books, ito yung SQL command. Parang sinasabi natin na i-delete sa table yung book kung saan ang ID ay equal dito sa question mark.
Then dito sa PS sent int integer, pinapalitan natin yung question mark ng actual ID na kinuha natin sa dito sa int ID integer. Papalitan natin. Then next dito sa ps.execute updates sa line 26, ito yung command na ginawa natin para ituloy yung pag-delete doon sa database. Then of course dito sa psclose close, ito important function para ma-close natin yung connection pagtapos gamitin para hindi bumagal yung system. Dito sa line 30 sa respond that's and redirect, dito of course pagkatapos mabulo babalik ulit sa main page which is yung index.jsp para makita mo wala na yung book na dinalit mo doon na sa list ng books na yan. Okay na siya, delete na. Now let's focus naman sa addbook.jsp. Itong addbook, ito yung parang blank form natin para sa mga new book. Syempre ito yung form na ginagamit para mag-add ng new book. So ito, gumagamit siya ng post method para ipadala yung data sa ating servlet. So para ma-ensure natin na safe and maayos yung pag-save ng i-add natin book. So dito sa pinaka first, ito yung basic HTML form na may kasamang hidden signal para sa Java language. So dito sa form action sa book servlet ay ito pala muna yung mga align. So ito yung mga nasa una, makikita nyo itong align, itong font. Ito yung mga ginagamit para sa UI design natin, para ma-center siya or kung saan yung placement niya. Now let's move forward dito sa form action, book servlet, method post. So sinasabi natin na lahat ng ito-type dito ay ipapatala dito sa book servlet. So may hidden field din tayo. Ito yung name action at ang value ay add para ma-determine ang servlet na mag-entry tayo ng bagong book. Dito naman nakalagay yung input fields para sa title, sa author, sa book, and sa price ng book. Nilalagay din natin sila dito sa required attribute para hindi pwedeng ma-save ng user yung form pag kulang yung details na in-input nila. Then dito naman sa submit button na may label na save. So kapag connect to ng user, doon na magi-start yung processing ng system sa backend. Ito naman sa editbook.jsp or ginagamit natin para i-update yung form or yung list ng books. So mas advanced to dahil bago lumabas yung form, may Java code muna na need i-run sa taas. So dito sa line 5 and 6, kung makikita natin, kinukuha muna yung ID ng book galing sa URL. Tapos, magkakall tayo ng function para sa connection. Dito yung DB connection. Then, dito naman, nagpapatakbo tayo ng SQL query, which is yung select as the list from books where. Then, gagamitin natin yung ID na kinuha natin para makuha yung specific details nung book na gusto natin i-edit. Then dito naman, katulad nung sa add form kanina, may hidden field din tayo. Pero, iba naman yung value nito.
Di katulad dun sa at kanina dito, ang nilagay natin sa field is update. Ito naman. Next, syempre, dito sa line 32, isa pang important na function kasi may isa pang hidden field na ginawa para sa ID. So, kailangan ito ng servlet para ma-determine niya kung anong libro ba yung dapat niyang baguhin sa dami ng nakalagay database na yun, sa database na ginawa natin. Then dito naman sa value, sa line 34, sa value to rs get string, dito natin ilalagay yung data na galing sa database. Diretso sa text box. Kaya, pagbukas natin ng page, may laman na agad yung form. Then, dito naman sa confirm, button na confirm naman yung label para sa final update na gustong gawin ng user. Now, dito naman tayo sa next servlet, which is yung index.jsp. So, ito yung nagsiserve as pinaka-main page ng ating system. So, isipin lang natin na ito yung dashboard kung saan nakalist lahat ng librong nakasave doon sa ating database. So, dito sa index.jsp, di lang tayo basta nagpapakita ng text. Bali, gumagamit din tayo ng Java code sa loob ng HTML para makipag-communicate sa database natin. Para kunin yung mga records at i-display sila sa isang organized na table. So, mapapansin nyo rin na dito nanggagaling yung mga request, yung mga calls, kung gusto natin mag-edit or mag-delete ng books na in-input. So, dito sa bandang itaas, i-ready muna natin yung lagayan ng data natin. So, dito, sa line 1 to 3, dito natin ini-import yung mga kailangang tools, kagaya nito ng Java SQL and yung ginawa nating DB connection para makapag-connect tayo sa MySQL database. Then dito sa line 22, ginagawa natin yung parang skeleton ng table. So naglalagay tayo ng headers kaya ito, ng ID, title, author, price, and iba pang actions para malinaw kung ano ba yung tinitingnan ng user. Ito sa line 33, tatawagan natin yung DP connection, get connection, para buksan yung gateway papunta sa database. Then dito, gagawa naman tayo ng statement at i-run natin yung SQL command na select from books. So, ang meaning nito, ang purpose nito is kukunin natin yung lahat ng column sa table na books. Ito naman, sa while rs next, dito naman yung loop. So, hanggat may nakikita ng libro si Java sa database, ulit nang gagawin ng mga susunod na steps para sa bawat row na na-add. So, dito sa ito. So, gamit yung rs.get, kukuhanin natin yung specific na to ID, title, author, at price ng bawat libro para ilagay sa bawat cell ng table. So, dito sa actions column, tayo gagawa ng links. Yung edit link, papunta siya sa edit book JSP. Ito yung delete link, syempre punta sa delete book. And dito tignan natin yung IDRS get in. Pinasa natin yung ID para alam ng susunod na page kung aling book yung dapat na gagalawin niya. Then dito
Pagkatapos nating makuha lahat, sinasala na natin ang result set, statement, and yung connection natin sa database. So, ito pa rin to kanina para hindi ma-drain yung resources natin. Para makapag-exit tayo ng maayos. Then, ito naman, sa line 54, so kapag nagkaroon tayo ng problem, so for example, hindi tayo makapag-communicate sa database, lalabas yung error loading data sa screen para malaman ng user kung ano yung naging issue sa system. Lastly, dito naman tayo sa delete book TSP. So, parang ito yung confirmation page ng ating system. So, overall kasi hindi maayos na kapag pinindot yung delete button sa main page, mabubula agad siya. So, parang sa ibang app lang din, diba? Hindi siya instantly madi-delete pag mali yung pag-tap natin. So, dito, papakita muna natin yung details ng libro para ma-double check ng user kung tama ba yung book na i-delete niya. So, dito kapag pinindot na yung confirm button, doon na lang siya mag-request sa ating delete book servlet para tuluyan ng maalis yung record ng book mula sa database. Bago ipakita yung form, kailangan muna natin i-search yung info ng book. So, dito, kinukuha natin yung ID na pinasa natin sa index.jsp gamit yung request get parameter. Kung natin yung ID. Then after nyan, kukonect na tayo sa database gamit yung itong DB connection na class sa line 6, 7. Then dito naman, next, hahanda na natin yung SQL query, itong select from books. So, para kuhanin na natin yung details na napili natin yung book, specific details niya. And next, ilalagay na natin yung ID sa query at i-execute to para makuha natin yung result set. Ito yung RS. Then next, dito, gumagawa tayo ng form. Ang action ay papunta sa delete book servlet. Ito, nandito siya. Yung kaninang in-explain natin. Naka-method post tayo para sigurado na maayos yung pag-save. Dito, mapapansin nyo yung table na may border collapse para maganda at malinis. Tignan yung layout. Para lang malinis siya. So, ito sa title, pinapakita natin yung title ng libro. So, nilagyan natin ito ng read only para hindi ito mabago ng users. Pambura lang kasi itong page na to. Then next, katulad ng title, naka-display lang yung author name galing sa database solely for confirmation. Then next, sa price naman, natin i-display yung price ng book. Dito, sa line 61, ito yung hidden field. Ito yung hindi nakikita ng user. Dito nakikita ng user, pero bit-bit nito yung ID ng libro. Ito yung gagamitin ng servlet mamaya para malaman niya kung anong ID yung buburahin. Dahil itong confirm button, kapag pinindot to, isasend na lahat ng data sa servlet dun sa delete book servlet para i-execute na yung deletion. So, bali yung pag-flow nitong process is yung i-get yung ID, kung yung data, papakita sa user, then set na dun sa delete book servlet para confirm na yung deletion niya. So, ito nakaka-help to para maging user-friendly yung application para may warning muna bago mabura. Para na din kapag may accidental tap. Okay, so now I'll show yung output na ginawa nating project. So, ayan siya. Dito nakikita yung list ng info na pinrovide ni Sir.
doon sa Google Classroom. Yun yung ID, yung title, yung author, yung price, and yung actions na pwede natin gawin overall. Then, itatry natin ngayon mag-add book. And, I'll type journey in programming. Ayan, sasadyain ko na mali yung spelling o may typographical error para ma-check natin if gagana yung edit mamaya. Also, in the author, tatanggalan ko ng isang letter. Then, ito yung price. Then, save. Save. And ayan, nakita natin na na-add siya successfully doon sa list ng books. And ayan, tatry na natin na-edit. Okay. I-add na natin yung missing letters kaya na sinadya natin hindi ilagay. Ayan. Journey in programming. Okay. Ito, okay na. So, continue. Save na siya. Okay. Successfully din naman siyang na-edit. Wala ng typographical error ngayon. Now, try naman natin siyang i-delete. Ayan, may confirmation. Gaya na sabi ko kayo na dun sa delete servlets. May confirmation muna bago ma-delete yung in-add natin na books or yung mga existing books. Now, tayo ulit natin mag-add ng book. Ayan, same title and same price. Ayan, intentional natin na hindi lalagyan ng author para ma-check kung gumagana ba yung nilagay natin kaya na required na lagyan ng info tong lahat ng to, yung title, author, and price bago ma-save. Then ayan, as you can see, may nag-show na notif na kailangan mo na ma-fill outan yung form bago ma-add yung book. Ayan. And na-add din siya. Then, di-delete na ulit. Okay, so gumagana naman yung lahat ng functions. Now, after all that, we can now say na gumagana lahat ng actions na kinode natin doon sa Eclipse IDE.